Yesterday, you were in Davao with the President and you did an ocular ground zero. Can you tell us the current situation of our mga kababayans in Bogo and in Davao? How are the students coping? No? For sure, walang pasok. Paano po sila ngayon? Knowing na talagang ang learning gap po talaga natin lumalawak pa po. Ano pong assessment po nyo sa nakita nyo kahapon po? Malalakas po yung earthquake o lindol na tumama po sa Bogo. Una, tapos paulit-ulit yun sa Davao Oriental. So marami pong bayan tulad ng Manay, Tarragona, ito yung mga bayan sa Davao Oriental. Wala pong pasok at marami pong silid-aral na masasabing totally damaged. Hindi na magdamit. So kailangan makahanap ng panibagong mga silid-aralan yung mga bata doon. O kaya di mo na sila papapasukin dahil kulang sa classrooms. O kaya mag-shifting sila dito sa mga lugar na ito. Sa Cebu naman po, sa Bogo, same. Medyo masama rin yung tama at medyo risky. Dapat di na muna papasukin yung mga bata dahil nakikita po may mga crack na po yung mga building at hindi lang po sa mga pader, pati sa mga columns, yung supporting columns ng mga building. So talagang hindi advisable. Yun ang sabi ng ating mga engineers. So magko-conduct po tayo ng mga inspections over the next few days. At syempre, yung mga ibang pamilya, kahit nasa bahay, hindi rin sila nawalan ng kabahayan din. So yung mga estudyante, may mga teachers na nasa tent ngayon, yun ang sitwasyon po nila dahil nasira po. Especially sa Bogo, marami pong nawala ng bahay in the hundreds. So, and of course, in the neighboring towns. So, Sec, my follow-up question there is, would you say na talagang disruptive, no? Talagang, for now, studying, going to school will take a pause. Kasi sabi mo nga parang mahirap, no? Na maski na mag-online, you cannot go to the classroom kasi sira or kailangan i-check yung structural integrity, yung mga teachers rin, baka yung mga bahay nila. So, what will happen now dito sa ating mga estudyante? Kasi kung imposible rin mag-online, dahil syempre rin yung emotional burden, no? Yung syempre hindi ka makaka-focus dahil hindi mo alam kung saan ka nakatira, kung nasa tent city ka. Meron ho bang may alternative mode of learning, or we will just have to take it and just take a pause and say until things are back to normal, that's when they can go back to school? Meron po kaming alternative delivery modes of education. And yung sinasabi na online, karamihan, hindi nasa minority lang yon sa ating mga public schools sa totoo lang. Kasi dito sa Metro Manila, mas malaki ang porsyento ng mga eskwelahan na capable of doing the online learning. Dahil you're required to also have your own internet connection at home. So marami wala naman kung ganun. Especially in a place like Davao Oriental, hindi naman regular yung kuryente sa ibang mga bayan. So meron tayong binibigay na tinatawag namin Edukahon, that's new. Meaning complete school supplies and yung mga learning modules po natin. Binibigay natin sa mga estudyante. Of course, hindi kasing sigasig yung pag-monitor ng guro tulad ng face-to-face. Dahil yung interaction po ay hindi in real time o asynchronous, kumbaga. So, yung hindi niya namomonitor talaga. And yun ang experience natin dun nung pandemya na kaya pinapaganda ho natin kaya gusto po ni Pangulong Bongbong is talagang yung mga connectivity, tinatawag na connectivity ng ating eskwelahan, yung lahat magka-internet at kahit sa phone meron tayong dahil although kahit walang mga laptops or computers yung mga nasa public school, kadalasan may smartphone. So kahit paano may mga ways of delivering kahit hindi nakapasok na ilang araw. Pero tama yung sinabi niyo, Patrick, for now, yung learning has to take a backseat to recovery. Dahil kung nawala hulat ang gamit, nawala ho yung bahay ninyo, minsan nakikitira yung iba. Well, in true Filipino fashion, nakikitira na lang sa mga mag-anak. Pero meron talagang walang-wala.